Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mag-aaklas na nga ang lahat ng tauhan nitong si Patricia laban kay Attorney Alon. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa Lilet Matias. Dahil nga sa sunod-sunod na kamalasan nitong si Attorney Alon, nasundan na naman nga ito ng kapalpakan ng tauhan ni Patricia na si Paco at Vivian dahil sa ginawa nilang pagtuturok ng insulin dito kay Sabrina. Hindi sila nagtagumpay sa kanilang masamang balak dahil ginawa ng lahat ng doktor ang lahat ng makakaya nila upang iligtas ang buhay ni Sabrina sa bingit ng kamatayan. At ang lahat ng tagumpay na tinatamasa ni Attorney Alon ay panandalian lamang dahil nang malaman ni Attorney Alon na pumalpak ulit ang plano nila laban kay Sabrina, ay nagawa na niyang takbuhan ang responsibilidad niya o ang bayad sa tauhan ni Patricia na si Paco at Vivian. Dito ay nagalit si Paco at Vivian. Hindi nagawang sumunod ni Attorney Alon sa kanilang pinag-usapan. Baon na si Attorney Alon sa utang at ang iniisip ngayon ni Attorney Alon, wala na siyang balak na bayaran si Vivian at si Paco dahil sa sunod-sunod na kapalpakan na ginawa nila. Dito ay nagalit si Patricia. Pinagbuntungan ng galit ni Patricia si Attorney Alon dahil hindi marunong sumunod sa pinag-usapan. Ito ngang si Attorney Alon. Wala namang bahid ng pagsisisi itong si Attorney Alon na hindi niya bayaran ang tauhan ni Patricia dahil wika nga ni Attorney Alon. Palpak ang plano na ginawa ni Vivian at Paco kay Sabrina dahil hanggang ngayon si Sabrina nga ay lumalaban. Nilalabanan ni Sabrina ang bingit ng kamatayan dahil sa isip-isip ni Sabrina. Ang gusto ngang mangyari ni Sabrina ay mabuking ang lahat ng sikreto o lihim na tinatago ng kanyang ex na si Attorney Alon dahil hindi na nga papayag si Sabrina na may iba pang mabiktima itong si Attorney Alon, lalong-lalo na nga itong si Lilet at Eira dahil alam naman nitong si Sabrina na ang tanging punteriya nga lang nitong si Attorney Alon ay ang magkapatid na si Eira at Lilet. Kaya hindi na hahayaan ni Sabrina na magtuloy-tuloy ang kasamaan nitong si Attorney Alon. Ngunit paano nga ba masasabi muli ni Sabrina kay Lilet ang lahat ng nalalaman niya tungkol kay Attorney Alon kung ang kalagayan ngayon ni Sabrina ay comatose at nasa bingit pa rin siya ng kamatayan. Dahil alam naman natin, kilala na natin itong si Attorney Alon sa pagkahaba-haba ng istorya. Si Attorney Alon ay hindi nagpapatalo. Ginagawa niya ang lahat upang makuha niya ang lahat ng gusto niya. Hindi siya papayag na basta na lang malaman o mabunyag ang lahat ng sikretong tinatago niya, lalong-lalo na ang sikreto niya kay Eira dahil alam ni Attorney Alon na hindi matutuloy ang kasalan nilang dalawa at hindi niya makakamkam ang lahat ng yaman na meron si Eira kung sakaling ibunyag siya ni Sabrina kay Lilet. Panibagong problema nga ito para kay Patricia dahil pati siya ay pakiramdam na ginoyo siya ni Attorney Alon dahil hindi binayaran nitong si Attorney Alon ang kanyang mga tauhan. Sa labis na galit ni Patricia, hindi na niya nakontrol ang kanyang sarili. Hindi niya namalayan na nasa likod na pala niya itong anak niya na si Trixie. Kaya itong si Trixie, rinig na rinig niya ang lahat ng pinag-uusapan ni Patricia at ni Attorney Alon.
Dito nga ay nagimbal ng husto si Patricia. Hindi niya alam kung paano pa niya malulusutan ang lahat ng narinig ni Trixie mula sa kanya. Agad-agad namang inagaw nitong si Trixie ang cellphone ng kanyang ina na si Patricia. Nagbabaka sakali na malaman nitong si Trixie kung sino talaga ang tunay na kausap ng mami niyang si Patricia. Gustong kumpirmahin ni Trixie kung tama ang lahat ng hinala niya. Wika ni Trixie, talagang hindi na niya kilala ng lubos ang kanyang ina na si Patricia. Nagimbal nga si Patricia sa lahat ng sinabi sa kanya ng anak niyang si Trixie. Hindi niya akalain. Ang buong akala nitong si Patricia ay nakontrol na niya ang lahat ng hinala ng anak niyang si Trixie sa kanya. Ang hindi alam ni Patricia, nag-iipon lang si Trixie ng mga ebidensya na magpapatunay sa kanyang mga hinala. Habang si Sabrina ay patuloy na nakikipaglaban sa kanyang buhay. Ganun din itong si Lilet. Gusto ni Lilet na mabuhay pa ng mahaba itong si Sabrina. Hindi lang dahil sa may kailangan siya dito, kundi upang makamtan pa rin ni Sabrina ang nararapat na hustisya na para sa kanya. Dahil nararamdaman ni Lilet, maraming alam si Sabrina tungkol sa kasamaan nitong si Attorney Alon. Kaya nananalangin si Lilet na sana ay magising na si Sabrina upang malaman na nila kung ano ang tinatago nitong si Attorney Alon at mailigtas niya ang kapatid niyang si Eira laban kay Attorney Alon. Kaya naman ito ring si Trixie ay hindi papayag na hindi niya malaman ang buong katotohanan kahit pa nga sarili niyang ina ay makakalaban niya. Walang pakialam itong si Trixie. Talaga namang nagbago na nga itong si Trixie sa kanyang mga pananaw. Nagmatured nga bigla ang utak nitong si Trixie at ginagawa na ni Trixie ang lahat ng tama para sa pamilya nila. Kahit pa nga ang kanyang ina ay handa niyang kalabanin, malaman lang ang buong katotohanan. Samantalang ang mga tauhan naman nitong si Patricia, nag-iisip na ilaglag na ng tuluyan itong si Attorney Alon dahil hindi maganda ang pakikitungo nito sa kanila, lalo na at hindi sila binayaran ng tama at marami pa itong utang sa kanila na hindi binabayaran dahil sa mga serbisyong ginawa nila para kay Attorney Alon. Wala namang pakialam si Attorney Alon kung ilaglag siya ng mga ito dahil alam ni Attorney Alon na handa siyang gawin ang lahat para pigilan ang mga tao na kumukontra sa lahat ng plano niya. Mabuking na kaya nitong mga tauhan o ilantad na kaya ng mga tauhan ni Patricia si Attorney Alon o magbabayad na nga lang itong si Attorney Alon at huhututan ulit si Eira ng pera upang pambayad sa mga tauhan nila. Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.